other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Sa unang Pedro 2:6, kailan may di mabibigo ang mga taong umaasa sa ating Panginoon. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat Lord sa isa na namang umaga na inyong ibinigay po sa amin. Glory, glory to you, O Lord. At magandang umaga din sa ating mga kapatiran na lagi sumusubaybay dito sa ating GMJ. Good morning mga kapatid. Good morning sa ating Panginoong Hesus Kristo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na sa umagang ito ay narito ka sa amin. Sapagkat nais po namin na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay siyang manguna sa amin upang ang lahat naming sasabihin ay magmumula sa Kanya at ang kapangyarihan na ito ay magbibigay kaluguran sa iyo at ang lahat ng makarinig ay magbibigay ng katagumpayan sa kanilang espiritual na buhay. Kaya naman po Lord, salamat sa lahat ng iyong mga biyayang ibinibigay sa amin. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, what a beautiful day, mga kapatid. Binigay na naman ng Panginoon sa ating lahat upang tayo po ay magkasama-sama, lalong-lalo na ang Banal na Espiritu narito kasama nating lahat. At sa ating pag-aaral dito sa GMJ, sa Basic Christian Doctrine, tatalakayin natin po ang living in the Spirit. Dito sa Galatians 5, verses 16 and 25. And Galatians 6:8, no? Mm-mm. Galatia 5:16 at Galatia 5:25. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. In KJV, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatia 6:8. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. If you plant in the field of your natural desires, from it you will gather the harvest of death. If you plant in the field of the Spirit, from the Spirit you will gather the harvest of eternal life. Okay. Ano po ba ang meaning of living in the Spirit? Ang ikatlong persona ng Trinidad ay nananahan sa loob mo, mga kapatid. The third person of the Trinity comes to live within you. He becomes incarnate in your life. Nagkakatawang tao sa iyong buhay.
That's what Paul means when he uses the phrase, in the Spirit. To be in the Spirit means that the Holy Spirit Himself moves into your life. He actually and literally lives within you. The Spirit has given us life. He must also control our lives. Living in the Spirit refers to a Christian theological concept of being guided, empowered, and transformed by the Spirit, resulting in a life characterized by holiness, love, and obedience. It involves actively rejecting works of the flesh, setting one's mind on spiritual things, and walking under the control of the Spirit. Now, living in the Spirit is an abiding, empowering presence na kung saan tayong mga mananampalataya, we are walking in the Spirit. At ang banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay natin. Sa anong paraan? Tinatransform po niya tayo to make us believers, to conform to the character of our Lord Jesus Christ. At nakapaloob dito yung panalangin. Kailangan po yung daily prayer. Kailangan din yung ating surrender. Maging humble po tayo at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. And then, yung fruit ng Holy Spirit, love, joy, peace, patience, etc., now acts as an evidence of the Spirit's work sa buhay ng mga tao. That's why we need to rely on the Holy Spirit to empower us. See? Para po makayanan natin na umiwas sa temptation, umiwas tayo sa kasalanan. So living in the Spirit emphasizes a life guided by the Holy Spirit, centered on biblical teachings like holiness. Now, we have to be also active sa ministry, mga kapatid, ha, para po maging alive yung ating pananampalataya at alisin na natin yung self-reliance. Dapat maging dependent na po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why living in the Spirit means maintaining an active, day-to-day, uninterrupted, continuous, ongoing fellowship with God through the Holy Spirit. Now, it involves, hayaan natin, see, ang banal na Espiritu, the third person of the Trinity na manguna sa buhay natin, mag-guide sa atin at i-empower niya ang bawat kilos ng ating buhay. Kaya kailangan po itong pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, hayaan natin siya sapagkat siya naman po nakakaalam ng kahapon, ngayon at bukas ng ating buhay. Kaya palagian po natin mga kapatid, manalangin tayo, hingin natin ang kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin. Maging masunurin po tayo at makilahok tayo. Ika nga, let us join in the mission of the church, calling for righteousness, obedience, diba? And orderly participation sa mga ginagawa po ng ating ministry. So if we are living in the Spirit or walking in the Spirit, sino ba yung Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? He is God, mga kapatid. Siya ang Diyos. Siya ang ikatlong miyembro ng Trinity or tinatawag natin Trinidad. Persona, no? The member of the Trinity. Ama, Anak at Espiritu. Ang banal na Espiritu ay ang ikatlong persona ng Trinidad. Kapantay ng Ama, ang unang persona, at ang Anak ang pangalawang persona. Sa kalikasan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya anuman ang ating ipahayag tungkol sa Ama, maaari rin nating ipahayag ang tungkol sa Anak. At maaari din nating ipahayag ang tungkol sa banal na Espiritu. Siya ay makapangyarihan sa lahat, naroon sa lahat ng dako, nakakaalam ng lahat, walang hanggan, malaya, mapagmahal, makatarungan, hindi nagbabago, totoo, tapat, matalino, banal, mabuti at marami pang iba, mga kapatid. Okay. Consider how the scriptures describe the Spirit of God. Kaya ano ba yung mga salita o adjectives na ginamit
upang ilarawan ang banal na Espiritu. Sulat niyo po, marami po ito, mga kapatid, Ilan no? lang? No. He is God, siya ay Diyos. Matthew 12:22 to 32. Acts 5:3 to 4. 2 Corinthians 3:12 to 18. Number 2, He is eternal. Siya ay walang hanggan. Genesis 1 verses 1 to 2. He is our advocate, our comforter or helper, who strengthens and sustains and empowers us and advocates on our behalf before the Father. Siya ang ating tagapagtanggol, ang ating taga-aliw o katulong na nagpapalakas, sumusuporta, nagbibigay kapangyarihan sa atin at tagapagtanggol para sa atin sa harap ng Ama. John 14:16, John 14:16, John 14:26, John 15:26, and John 16:7. He rested on Jesus at his baptism. Matthew 3:16, and empowered him for his ministry. Luke 4:14. Siya ang ating tagapagtanggol, ang ating taga-aliw o katulong na nagpapalakas, sumusuporta, nagbibigay kapangyarihan sa atin at tagapagtanggol para sa atin sa harap ng Ama. Matthew 3:16. Naulit ko na pala ito, mga kapatid, no? At he understands God's thoughts and teaches us to understand. Nauunawaan niya ang mga iniisip na mula sa Diyos. Tinuturuan tayong umunawa nito, mga kapatid. Unang Korinto 2:10-13. Siya po rin nagbibigay ng buhay. Binibigyan niya tayo ng bagong buhay. John 3, verses 3 to 8. Romans 8:11. Furthermore, yung banal na Espiritu ay siya tinatawag din na the breath of the Almighty sa Job 33, verse 4. The power of the Most High, Luke 1, verse 35. The Spirit of life, Romans 8:2. The Spirit of grace, Hebrews 10:29. The Spirit of truth, John 14:17. The Spirit of wisdom, Ephesians 1:17. The Spirit of holiness, Romans 1, verse 4. And the Spirit of glory, 1 Peter, verse 4. Kadalasan, Verse 14. First Peter 4, verse 14. Kadalasan, pag iniisip natin ang banal na Espiritu, it is or He is an impersonal force, not a weapon. Sometimes we accidentally refer to the Spirit as it instead of He. But over and over again, pinapakita sa atin ng banal na mga salita ng Diyos na ang Espiritu is what? The third member of the Trinity. He speaks. See? He acts. He teaches. He encourages. He strengthens. Ang banal na Espiritu, gift from God. Bigay ng Diyos yan. And He is our God. Kaya mahalin po natin, kilanlin natin. Salamat sa Diyos sa pag-aaral natin ngayon kasi nakikilala natin ang banal na Espiritu. Sa Biblia nga nakasulat but we do not know the Holy Spirit. Meron bang Holy Spirit? Nakasulat doon, mga kapatid. So narito po, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, makilala pa natin ng malalim at lubusan ang banal na Espiritu. Oo. The Spirit is involved in everything needed for creation. Ang Espiritu ay kasangkot sa lahat ng kailangan para sa paglikha, kaligtasan, paglago at pagpapanibago ng lahat ng bagay. Ngunit sa lahat ng mga gawain ito, isang bagay ang nasa sentro ng kanyang pinakadiwa at gawain.
ang Espiritu ang nagpapalakas na presensya ng Diyos. Hindi lamang siya nasa lahat ng dako sa pagkalahatang kahulugan. Siya ay naroroon kasama natin. Ang presensya ng Espiritu ay nangangahulugan hindi lamang nariyan ang Diyos, kundi narito ang Diyos. Amen. Sa buod, ang banal na Espiritu ay ang Diyos. Siya ang ikatlong miyembro ng Trinidad. Kailangan natin siya para sa lahat ng bagay. At salamat na lang ang Diyos Ama ay sabik na ibigay ang Espiritu sa mga humahanap sa Kanya. Lucas 11:13. Kaya ibinubuhos ng Ama ang Espiritu sa lahat ng naniniwala kay Jesus. Binibigyan tayo ng bagong kapanganakan at tinatanggap tayo sa isang buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at lakas habang tayo ay lumalakad ayon sa Kanyang Espiritu. Ano naman yung difference between living in the Spirit and walking in the Spirit? Okay, tingnan natin. Yung living in the Spirit is the foundation, while walking in the Spirit is the active or outward expression. So, if one lives in the Spirit, and that is the position of being born again, one must also walk in the Spirit. Now, that is the practical, daily, or active lifestyle natin. Utilizing the Bible. So, ang banal na salita ng Diyos, ang siya ngayong magiging key ng ating buhay. Now, the sword of the Spirit, tandaan po natin, binanggit sa Biblia yan, sa Ephesians. So, walking in the Spirit sa Galatians 5:25, yun yung binasa natin. Now, this is interpreted as a step with the Holy Spirit, meaning put off the flesh. Alisin ang hindi kasiya-siya sa Diyos. Alisin ang flesh and put on a new Spirit-filled way of life. So, living in the Spirit, i-reject mo in all forms ang mga kasalanan. Live a way of obedience and holiness. No, dahil kapag ang banal na Espiritu ay present, kasi sumusunod po dyan ang holiness. Sapagkat tayo ay sasamahan, gagabayan, tuturuan, sisikapin ng banal na Espiritu na tayo ay mamuhay ng tama. At tayo ay maging banal kasi sabi nga ni God, be holy because I am holy. Tayo ngayon nasa sanctification process ng buhay natin. Yan po ay proseso ng pagbabanal. At yan ay pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya kailangan hayaan nating pamunuan tayo ng banal na Espiritu. Let Him control, see, and guide our lives. Si San Pablo nga ang sinasabi niya sa ating lahat, manampalataya kayo at ingatan ninyong mabuti ang presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. He references the Spirit na mahalaga ito sa buhay. Mahalaga siya sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nag-a-appeal siya sa ating lahat. Sinasabi niya, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Holy Spirit. Okay. Tayo ay nabubuhay ayon sa Espiritu. We live by the Spirit, which means the Spirit is the one who brings us out of darkness and into light by illuminating Christ and applying salvation to us. But it then calls us to keep in step with the Spirit. That means the Spirit doesn't transform us and leave us. He is not a momentary presence lamang. Hindi panandali ang presensya. He is our abiding, empowering presence sa ating buhay. What does it mean to walk with the Spirit, no? Or to keep in step with the Spirit? Ang salita ni Pablo para sa paglakad ay nangangahulog ang paglakad ayon sa isang linya.
Mayroon One pong line. sinasabi dito na walking in a line and proceeding under another control, mga kapatid. Ang pagsunod ang paglakad ayon sa kasama natin ng Espiritu ay ang paggawa ng dalawang bagay. Ang paghubad o Pag-alis. to put off the flesh, at pagsusuot ng bago at puspos ng Espiritu para sa paraan ng pamumuhay. Sundin ang Espiritu, mamuhay sa ilalim ng kanyang kontrol at huwag lumakad ayon sa laman. Kaya ang una, ang paglakad ayon sa Espiritu, ayon kay San Pablo, ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lumang paraan ng pamumuhay. Ang mga gawa ng laman sa talata 19 ay nangangahulugan ito ng pagtanggi sa kasalanan sa lahat ng anyo nito, mga kapatid. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay pamumuhay sa paraan ng pagsunod at kabanalan, kung saan naroon ang Espiritu, nananagana rin ang kabanalan. So secondly, to walk by the Spirit is to put on the new way of life, to be led by the Holy Spirit, to be under His control and direction. It's not just an absence of sin, but the presence of the goodness and love and power of the Holy Spirit. So, ang resulta nitong twofold walking in the Spirit is the development of the spiritual fruit. Yan yung Galatians 5:22-23. At ito po ay kailangan natin para po tayo ma-transform into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Kailangan po yan. You know, the Holy Spirit will help us and guide us to be transformed like our Lord Jesus Christ because He is the firstborn Son na ngayon tayo po ay nakaugnay sa Kanya. So, ang lahat po ng ito, yung mga transformation, yung mga pagkilos ng Diyos sa buhay natin, lahat po yan kailangan ang ating participation. Well, the initiative comes from God, but we have to be increasingly filled with the Holy Spirit. Now, the giving of the Holy Spirit comes from God's initiative, but we must be increasingly filled with the Holy Spirit. Kaya dito po sa Ephesians 5 verse 18, sinulat ni San Pablo, filled with the Holy Spirit. So po ito sinulat niya sa group of believers na kung saan ay sinasabihan niya, kayo po ay dapat na mapuspos ng banal na Espiritu. Oo, kakatuwa, mga kapatid, nung sinabi niyo po ito doon sa San Pablo, sumusulat siya sa isang grupo ng mga mananampalataya na sinabihan na niyang mayroon na ng Espiritu. Mababasa po natin yan sa Ephesians 1:13-14. Kaya bakit niya sasabihin sa mga may Espiritu na mapuspos na ngayon kayo ng Espiritu? Halos tiyak, nangangahulugan ito na dapat nating hanapin ang isang patuloy at namamahalang relasyon sa Espiritu. Yes. Makakatagpo tayo ng patuloy na espiritual na pagbabago sa Espiritu at ang pagunlad ng karakter na tulad ni Kristo ay darating habang hinahayaan natin na ang Espiritu na ang magbunga sa atin. Kaya patuloy, when somebody tells you, kung yung isang ministro, isang pastor, mapuspos kayo ng Espiritu, say amen, I accept it. Yun po ang dapat nating reply, mga kapatid. Sa kabuuan po, inaanyayahan tayo ng mga liham ni Pablo sa buhay na ito. Talikuran ng mga gawain ng laman at lumakad ayon sa Espiritu na patuloy na mapuspos ng Espiritu at ang resulta isang buhay na puno ng mga bungang espiritual na katulad ni Kristo. No, wag ko tayo matakot sa banal na Espiritu, ha? Kilala natin kasi si God, si Son of God, si Lord Jesus Christ. Sino ba yung banal na Espiritu? Huwag po natin siyang katakutan, guide po natin yan. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng anak ng Diyos, mahal tayo ng banal na Espiritu. So, ang kailangan lang pong natin gawin, mga kapatid, manampalataya tayo sa Kanya. At sinasabi sa atin dito sa John 4:23-24, di ba? We have to worship Him in spirit and in truth.
Kaya minsan makakakita ka ng mga Kristiyano moving around with joy, peace, and confidence. Maski minsan mahirap ang buhay. Pero makita mo, marami silang mga suliranin, pero nandiyan pa rin yung kanilang kagalakan, kapayapaan, at kumpiyansa sa buhay. Bakit? Kasi nandiyan ang banal na espiritu. When you ask them, bakit ganyan ang countenance mo? Ano sikreto mo? Meron akong banal na espiritu, kasama ko sa aking buhay. Kaya po tayo ay may katagumpayan sa buhay natin, mga kapatid. So ang buhay, it's not just by luck or it's not just by chance. Narito po ang banal na espiritu kumikilos sa buhay natin. Minsan nga, di natin namamalayan, lalo na kung hindi ka naman may relasyon sa ating Diyos. You just go on with your life, not thinking na ang pagmamahal ng banal na espiritu sa atin at narariyan at laging kumikilos para sa ating ikabubuti. Meron po, pinadala po ng Diyos ang banal na espiritu para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Now we have to walk daily with God, holding on to His promises. And the Holy Spirit will remind us. Kaya victory in Christ is not just shouting hallelujah, hallelujah. Sige ba, praise the Lord, di ba mga kapatid? It has to be a life na nagpapahayag na si Hesus Kristo ay tunay na nangunguna sa buhay natin sa pagmamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Now, living a victorious Christian life is knowing who you are in Christ. That's why maraming mga Kristiyano, defeated Christians, kasi hindi naman nila alam kung sino sila. Hindi rin nila alam na mayroong banal na Espiritu na maaaring tumulong at mag-guide sa buhay nila. Kaya nga, yung 2 Corinthians 5:17, if anyone may be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. You see? Behold, all things have become new. Kaya, once na-receive po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, we are no longer a slave to sin. We are no longer slave to fear or failure. We have become the child of God. And this gives us the authorities to stand strong in life. Kaya kapag alam mo kung sino ka, mga kapatid, no matter what the devil throws at you, paano mang mga challenges meron tayo sa buhay natin, sabihin natin, I am more than a conqueror. And the Holy Spirit will always be there to guide us, to help us. Kaya ang buhay natin sa presensya ng banal na Espiritu, we are victorious Christians. What is the secret of a victorious Christian? Mga kapatid, we are filled with the Holy Spirit, the beautiful God. You see, the third person of the Trinity. Now, everything He does is for our own good. So let us therefore pray with all the believers, with other believers, and let us pray and say, Come, Holy Spirit. Amen. So, meron mga, dito po sa aklat ng Acts, narito po yung, dito sa Acts 2, sila po ay napuspos ng banal na Espiritu at nag-iba yung kanilang buhay. Tingnan natin yung kanilang buhay after the Pentecost. Dito, unang-una sa Acts 2 verses 42 to 47. Mga gawa 2, talata 42 hanggang 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbilhan nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Na masaya at may malinis sa kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So nakita niyo po dito sa mga verses na ito,
ito po ay nagpapahayag ng bagong buhay. So, Christians who are now believing and trusting our Lord Jesus Christ, meron po talagang transformation na magaganap. So, dito makikita natin, no? Nakita natin, binasa, Acts 2:42, 47. oo. Kakaiba na yung kanilang buhay, mga kapatid. Ito pa isa, Acts 4:31 Oo. to 37. Sige, Mga ikaw gawa na. 4:31 hanggang 37. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapo sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Ibang klase ang kanilang pagbabago. Ito lang si Bernabe, pinagbili ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol. Apostol ang pinagbilhan. What a great faith. Imagine, bebenta mo yung iyong properties, no, para makatulong sa ministry. Magaganap ba ito on our own? Kailangan po natin yung grasya at awa ng Panginoon. See, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, we are given the strength. See, we are empowered to live a new way of living. Kaya maski ganito po ang kanilang kalalagayan sa buhay, no? Sabi sa amin, kinakapos sila. Sabi, kaya walang kinakapos sa kanila. So ngayon, kung ano ang meron sa kanila, sinishare nila, mga kapatid. Glory to God. So dito makita natin ang kanilang pamamaraan. Ito po yung living in the Spirit, mga kapatid. Nabubuhay na sila ayon sa banal na Espiritu. Kasi nga, if you believe in God, you believe in the Holy Spirit, you walk in the Spirit. Amen? Dito pa, isa. Acts 5:12 to 16. Mga gawa 5:12 hanggang 16. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na pinupuri sila ng mga ito. Samantala, parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaanan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Glory to God, purihin ng Panginoon. Ano sabi dito? At dahil sa nagaganap sa kanilang kabuhayan, sa maraming himalang ginawa ang mga apostol na saksihan ng maraming tao. So what happens? Marami rin yung mananampalataya. So, dumating din ang maraming tao mula sa karatig bayan ng Jerusalem. Dito, pananampalataya, di ba? Dala yung kanilang mga may sakit. At nagaganap? Sila ay natutulungan. So nakita niyo po, bago ng lifestyle, bagong buhay na talaga. At ang buhay na iyan ay controlled by the Holy Spirit. So let the Holy Spirit lead us. Di ba? Pangunahan tayo ng banal na Espiritu. So,
If the Holy Spirit is in control, then we are living in the Spirit. Kaya yung spiritual growth natin, nagmumula yan kapag tayo ay nakipag-isa sa gawain ng banal na Espiritu. At ito naman ang kanyang pangako sa atin dito sa Joel 2:28 na kanyang ibubuhos ang banal na Espiritu and we will never be the same again. Joel 2:28. Pagkatapos nito, pinagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Okay, dito nga sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Huwag kayong maglalasing. Sapagkat sisirain lamang niya ng iyong buhay sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kaya ang Diyos, pinadala niya yung kanyang Espiritu para po makapamuhay tayo para sa ating Panginoong Heso Kristo sa mundong ito. Alam naman po natin kung ano ang kalalagayan ng mundo. It's not that easy, my dear people of God. But with Christ, in Christ, through Christ, we can be victorious. At yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Binibigyan tayo ng strength, the enablement, mga kapatid, na tayo ay makapamuhay ng tama. So the Holy Spirit is not an option. See, He is a necessity sa buhay natin. Isa siyang pangangailangan natin sa buhay. So, kailangan nating mga kapatid na tayong lahat ay maniwala, magtiwala sa banal na Espiritu. At ano magaganap? Mararanasan po natin ang dakilang kaligayahan, kapayapaan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya dito naman din po sa Galatia 5:25, babalikan natin. You see, Galatia 5:25, no? Kung kayo'y nabubuhay sa Espiritu, ay magsilakad din naman tayo sa Espiritu. Ang ibig sabihin, nagbibigay din to na dahil ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng bagong buhay sa panahon ng pagbabalik loob, mga kapatid. Amen. Ang mga mananampalataya ay dapat na sadyang iayon ang kanilang pang-araw-araw na pag-uugali, mga desisyon, mga kilos sa kanyang patnubay. Ito ay isang panawagan upang lumipat mula sa basta pagkakaroon lamang ng Espiritu patungo sa patuloy na pagsunod ng kanyang patnubay. Once you have the Holy Spirit living in you, ito po ay magbubunga ng isang pamumuhay ng kabanalan at resulting in a lifestyle of holiness and fruitfulness rather than selfish, sinful impulses, mga kapatid. Ano po ang matututunan natin? Mga key lessons, no? From Galatians 5:25 on living and walking the Spirit. I-distinguish po natin between life and walking. While living the Spirit refers to the spiritual life received at salvation, walking in the Spirit refers to the practical daily conduct and behavior. The walking is intentional po ito, mga kapatid. And continuous. What continuous. Patuloy po yan. Ang term po na ginamit dito sa walk ay istochamen. Istoche. Kunin ko na lang, no? S-T-O-I-C-H-O-M-E-N. Ito po ay nag-i-imply ng keeping in step, marching in a line, or conforming to a standard, suggesting deliberate daily submission to the Holy Spirit. Kumbaga sa isang linya, dapat wag kang lalabas doon sa linyang yon. Dadaanan mo yon, tuloy-tuloy. Pagdating doon sa dulo, nandun yung kapangyarihan na tutulong sa iyo upang ang lahat ng iyong paglalakad patungo sa isang spiritual na buhay ay may katagumpayan, mga kapatid. A life of surrender and dependency. Walking the Spirit requires active, moment by moment, surrendering, and tandaan po natin, ito ay hindi isang automatiko o passive state. It demands effort to yield to the Holy Spirit rather than yielding to the flesh and sinful nature. Kaya
Kaya may seminar tayong Life in the Spirit. Napaka-importante po yan. At malalaman natin na ang gawa ng ng Espiritu sa ating buhay ay nangangailangan ng pag-surrender ng ating buhay at dependency sa kanyang patnubay sa atin, mga kapatid. Kaya may evidence po, mga kapatid. Yung consistent walk in the Spirit produces the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Now, there is freedom from the law and the flesh. Walking by the Spirit prevents believers from indulging in the desires of the flesh and from the bondage of the law. So, we get to be free also from pride and conflict. See, hindi lang ho natin namamalayan, naku, napakalakas po ng kapangyarihan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya tandaan po natin, kapangyarihan ng banal na Espiritu, kailangan po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Ngayon, itong si San Pablo, yung kanyang mga sinasabi, well, parang mahirap intindihin, di ba? Pag hindi ka pa may relasyon sa ating Panginoon. No, it has practical implications para sa buhay natin. Tingnan natin, how do we walk in the Spirit? Oo. Unang-una, follow the Spirit desire. Naisin po natin at sundin ang Espiritu. Sa Galatia 5:17, dito po ipinaliwanag ni Pablo na ang makasalanang kalikasan ay nagnanais ng masama na siyang kabaligtaran ng nais ng Espiritu. At ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga pagnanasa na kabaligtaran ng nais ng makasalanang kalikasan. Ang dalawang puwersang ito ay patuloy na naglalaban, kaya't hindi kayo malaya nating maisakatuparan ang mabubuting hangarin. Kaya kailangan po, kontrolado talaga tayo. No? Ang tungkulin po ng banal na Espiritu ay ilayo tayo doon sa masasamang gawi. Yung mga masasamang gawain. Ilalagay po niya tayo sa isang pwesto na ang kabanalan ay naroroon sapagkat siya ay banal. As Christians, no, we experience a battle between competing desires. Yung ay sinasabi ko, Paul himself acknowledges the struggle he had in his personal life. At naisulat din po niya yan sa Roma 7:19 hanggang 25. Okay, let's read. Let's read, mga kapatid. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may isang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang maglilinis sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Okay, isang paraan para lumakad sa Espiritu, pagsuko, mga kapatid, sa mga hindi gusto ng Diyos. Basta, if it is not good, if it is not in accordance to the will of God, alisin na po natin yan, mga kapatid. Hindi po yan makatutulong at hindi po yan makabubuti sa puso ng ating Panginoon. Malulungkot siya, masasaktan ang puso niya. Kaya dito sa Philippians 2:13, nasa saad, God is working in you, giving you the desire and power to do what pleases Him. So this is a very comforting truth sapagkat tayo po, mga kapatid, if we rely solely on our own strength, in accordance to our own desire. See, kapatid, when we get to realize this, hingin na tayo ng tawad sa ating Panginoon at mamuhay tayo, lumakad tayo ayon sa panuntunan ng banal na Espiritu.
So, dwell in the Spirit, dwell din in the Scripture. Mahalaga din yun. Walking in the Spirit, we have to be familiar. Paano ka makasunod kung hindi mo naman alam? So, kinakailangan po yung pag-aaral ng God's principle. Mahirap yata yan, sister. Imposible ba yan? Hindi po, mga kapatid. Kaya nga ang ginagawa ng Diyos, siya yung pag-aaral ng salita ng Diyos ang pumupunta sa mga bahay-bahay kasi karamihan sabihin, oh, I'm busy, I cannot join, meron akong ginagawa, ganun ba, kapatid? Huwag naman po at ating tulungan ng ating sarili. Dapat po nating maunawan that the Spirit does not introduce any new teachings, but rather nire-remind po tayo of what is already contained in the Bible. Basahin po natin yung John 14:26, 1 Corinthians 2:10 to 12. Ito pong mga scripture na ito, nire-renew ang ating mga pag-iisip, tinatransform the way we think. At makikita din po yan sa Roma 12:2, Ephesians 4:23 to 24. At furthermore, i-immerse po natin ang ating sarili sa scripture sapagkat ito po'y nagre-reduce ng influence of sin over us. Kaya we need to engage with the Word of God on a daily basis. Pangatlo po, examine the fruit. Tingnan po natin, ano ba ang nagiging bunga kapag kasama natin ang banal na Espiritu. Paul contrasts the outcomes of yielding to our sinful nature with the fruit that results from obeying the Spirit. At sa Galatians 5:19 to 23, ito po ang sinasabi, 19 to 23, ito po ang sinasabi. Ang mga gawa ng laman ay hayag, immoralidad, karumihan at kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, puot, pagtatalo, paninibugho, mga pagsiklab ng galit, makasariling ambisyon, mga pagtatalo, mga bahagi-bahagi, at inggit, paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon, na ang mga namumuhay ng ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ganitong bagay ay walang batas. Kaya nga ang bunga ng Espiritu ay mga makadiyos na katangian na naglilikha sa ating buhay ng desire na sumunod sa ating Panginoon at magsumikap tayo na magampanan natin ang kanyang mga naisin. So madaling salita, we are being influenced by the Holy Spirit na tayo po ay sumunod sa mga kagustuhan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak sa langit. So, unahin natin yung pag-ibig, mga kapatid, sa Galatians 5 verse 13. Paul emphasizes that although we are free from the requirements of the law, mga kapatid, this freedom should not be used to satisfy our sinful desire. Instead, we are called to serve one another humbly in love. So there's really a connection, between keeping in step with the Spirit and serving others in love. Oo, kaya nga itong biblical love entails the decision to treat others in a way that pleases God. Kaya search po natin ang scripture to learn how He wants us to relate to both fellow Christians and the believers. And then we obey. Ito pong pag-ibig also influences how we view people, including those who are difficult. Love is the greatest gift of all, and we are to prioritize it in 1 Corinthians 13 at 14 verse 1. Okay, let us depend on God. We must never make a mistake of thinking na makakasunod tayo sa panuntunan ng Espiritu on our own. No. Kailangan po yung conscious choice ng ating sarili na piliin natin na tayo ay maging humble, sumurrender tayo sa Diyos.
ang kapangyarihan ng mga pagkilos ay actually, ang success, nanggagaling ho yan sa ating Diyos. We have to acknowledge our daily need for God. And the Lord naman will maintain and give us the power and the wisdom para po magkaroon ng kaayusan ang buhay natin. Kaya yung mindset natin kailangan magbago ha. Kailangan dependent na tayo sa ating Panginoon, beginning with the cross of Christ. Pag-aralan po natin yung cross of Christ, makikita natin na tunay na dakila ang Panginoon at ang kanyang pinaghirap ay hindi lamang ho biro-biro yung kanyang ginawa na paghahain ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ang ating pag-asa ay nandito sa katotohanang mahal tayo ng Diyos, kasama natin ang Diyos, at ang kanyang naisin para sa atin, mabuhay tayo ng maayos, mabuhay tayo ng ganap, mabuhay tayo ng marangya, at ating magagampanan ang kanyang naisin, that we have to live in the Spirit. Magandang panuntunan, sundin po natin mga kapatid. Tayo rin naman ang makikinabang kapag tayo po ay sumusunod. Amen. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. At narito naman po ang mga may birthday. May 8, 2026. Si Sister Chick. Sister Ay, Sister Chicky. Chicky Riosa. Oo. Mrs. Marilyn Gonzalez. Sister Elma Javier Birthday ni from Elma. Canada, no? Oo. Sister Marie Mugot. Brother Nick Kawilan. Kawilan. Happy anniversary naman po, Brother Rod and Sister Remy Andres. And Brother Paul and Sister Carla Galarpe. So, happy birthday po sa inyong lahat at happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Glory to God. Glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. And At happy anniversary. Oo. Purihin ng Panginoon. Now we have a repeat new song of the week, and One Empty Tomb, composed by Brother Darwin Datu. Closing prayer muna tayo. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. Amen and amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak. With anything, everything is bleak.
His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. He revived me with His righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Second Timothy